Hindi mo sinunod eh. Tapos sinasama mo, makakasama mo siya habang panahon. You will reign with Him in glory. Hindi ka nga nag-suffer eh. Hello? Kasi alam niyo ba minsan, yung pagsunod sa Diyos, it will entail, it will result to suffering. Ang dami kong pwedeng isiping example. Pero alam niyo na ibig ko sabihin, pag give up mo yung sarili mong will para sundin ang Diyos, magsasuffer ka in terms of self-sacrifice. Kasi minsan yung pinagagawa ng Diyos, ayaw mo eh. Ang kalaban mo dyan, sarili mo eh. Sabihin mo sa sarili mo, hoy, tumigil ka, hindi ka masusunod. Sige, Lord, ikaw na po. Kasalanan dapat mong bitawan. Hanggang ngayon, hindi mo binibitawan. Something is wrong. Pag binitawan mo yan, ako, ang lungkot mo. Bakit? Ulitin ko yung pagsunod sa kanyang kalooban ay hindi para maligtas. Kung hindi dahil tayo ay ligtas. Kasi kung meron man din bakit sinusunod mo siya? Kasi ligtas ka. Anak ka. Ano mo ba siya? Tatay ko. O sino masusunod? E di siya. Tama? Para sabihin ng isang tao na, hindi! Buhay ko to. Ako mamimili kung saan ako maligaya. Kaya may mga mag-aasawa na hindi matapos-tapos ang gulo. Bakit? Ayoko yan eh. Dito ako maligaya eh. Oh, ito, tapos ka. Ibig sabihin, hindi ka maligaya sa kanya? Tama ba? At may ganun. Pasang masakit man aminin, pero pasensya ka. Pinakasalan mo eh. Parang kumuha ng bato, pinukpok mo sa ulo mo, tapos nung magkabukol ka, kawawa ka naman. Una-una, sinong pumukpok? O ngayon, alam niyo na ibig ko sabihin, mga young people, kung bakit hindi kahit sino lang. Pinagpe-pray yan. Pinakamaganda nga kung galing sa Lord yan. Sundin ang kaya yung meron ng natagpuan, diyan na kayo. Padlock na kayo riyan. Pastor, ano gagawin ko para maging matahimik naman kami? Simulan mong gawin ito. Sundin ang kalooban mo. So, nagkaroon na kayo ng idea sa mga katanungan ko. Yung mga katanungang tinanong ko, hindi mo kailangan pahabain yung sagot eh. Basic lang. Ano ibig sabihin nito? Yun, pagsunod. Sinong pinatutungkulan dito? Kung anak ka ng Diyos, ikaw yun. Ang problema lang dito, alam niyo kung ano? Yung mga hindi tunay na anak ng Diyos. Tapos pinasusunod mo, hindi siya susunod. At ako, bilang pastor, tanggap ko yun. Nasa isip ko yun. Kaya hindi lahat tatanggap eh. Kaya hindi na ako nagugulat kung may magre-react, may mag-walk out. Kaya hindi ko na pinag-iisipan yung biglang tatayo, mawawala, lalabas. Hindi ko na pinag-iisipan yan. Ang Panginoon nakakaalam yan.
Pero tanggap ko, kasi sa katotohanan ng pangangaral ng salita ng Diyos, hindi lahat tatanggap. Tanggap ko yun. At kung di siya tumanggap, hindi ako yung tinanggihan niya. Yun yung consolation ko. Kasi kung nabastos man, hindi ako binastos. Sino? Sundin ang kalooban mo. Hindi naman kalooban ko yung pinag-uusapan natin eh. How I wish lahat ng miyembro natin masunurin sa Diyos. Bakit? Kasi lahat tayo gaganda buhay. Kanina, yun yung scripture reading. Kung masunurin ka, Psalm chapter 1, verses 1 to 6. Ang ganda. Sabi ko, dadagdag ko nga yan. Thou shalt make thy way prosperous. Paano gagawin ito? Sumunod ka lang. Bakit kailangan gawin to? Kasi may babala pag di ka sumunod. Kaya yun yung it is a fearful thing. Hindi biro-biro ang preaching na ito. Kasi dito nakasalalay kung saan ka pupunta ba ng araw. Kasi yung reigning with Christ in glory, yan yung final destination natin. Hindi ito by the way. Kaya yung mga nagpapagawa ng bahay, huwag niyo masyado pagandahin. Okay lang yung matirhan. Matulugan. Mesiyan. Kung may pera, dagdagan mo ng konting comfort, mag-aircon ka. Hindi naman kapritsyo yung gusto mo maging komportable. Pero wag nang maging masyadong komplikado. Na may security system, na sobrang secured. Dahil sa sobrang secured, nung nagkasunog, di ka makalabas. Yung CCTV, lahat ng kanto. Ultimo yung nunal sa ilong, kitang-kita. Yung simple lang ang buhay, okay na yun. Why? Kasi hindi tayo taga rito. Iiwan natin to. Ba't ko sinasabi yun? Kasi marami tayong pangarap sa buhay. Tama? Gusto natin yung term na kaginhawahan. Eh, hindi naman masama yun. Kaya lang, huwag kayo masyado maging maginhawa na ito na yung langit nyo. Kasi may langit na naghihintay. Yun. So, natalakay ko yung katanungan. Siyempre, bigyan natin ng kasagutan. Sa pagbibigay ko ng kasagutan, makukuha natin yung kahulugan. Second point yun. Sino ba yung pinatutukan nito? Roma, Kapitulo 8, verses 1 to 27. Pero, Roma, Kapitulo 8. Found it? So, sagutin natin. Kasi may katanungan eh. Ano? Sino? Paano? Bakit?
masasagot sa Roma 8. Ano ibig sabihin nito? Sino ba yung pinatutungkulan nito? Paano ba gagawin ito? Kaya hindi dapat komplikado buhay Kristiyano. Hindi, simple lang Nung naging Christian nga tayo, hindi naman komplikado Sumampalataya ka lang Wala kang ginawa Pero wag naman natin sobrahan ng pagiging simple. Kasi minsan yun, tanggapin mo lang, manalangin ka, na minsan dinidikta mo pa yung prayer. Ang sa akin, alam niyo kung ano yung best na paraan? Matutunan ng taong sumunod. Yun lang, nandiyan ka, nasimulan mo, nagpatuloy ka, habang nagpapatuloy ka, lumalago ka. Kasi alam niyo, maraming pupunta ng impyerno, nakakala nila Christian sila. Yung mga sumunod sa prayer na ganun kasimple. Na walang kahulugan sa kanilang pagkatao. Ngayon, pag-uusapan natin, sino ba itong mga itong pinatutukulan? Sundin ang kalooban mo. Kasi sino ba yung talagang susunod? Yan. Kasi, look at verse 1. Sino yung ligtas? Sino yung walang kahatulan? Yung mga hindi nakakatulan? Yung mga nakay? Yung mga nakay? Yung mga may Kristo. Nakay? Nakay Kristo tayo. At yung may sa buhay. Sino yan? Yan yung mga may relasyon sa Diyos. Yan yung mga anak ng Diyos. Paano mo makikilala yun? Sa verse 1. Actually, sa Tagalog, sige yan. May kulang ba? May kulang, obviously. Kung hindi nyo napansin, baka bulag ka. May kulang ba? Yung Tagalog? Ano yung kulang? Yun yung mahalagang patunay na ang isang tao, Kristiyano. Yun na wala. Sino yung walang kahatulan? Yun na kay Kristo. At kung ikaw ay na kay Kristo, dapat ito yung makikita sa'yo. Nawala sa Tagalog. Balik ka sa English. Who walk not after the flesh. Ano yan? That's obedience. Yan yung sundin ang kalooban mo. O kanina si Kristo lang yung pinag-uusapan ngayon, Espiritu na. Sino ba ang Diyos? Ang Diyos ay 3 persona, di ba? Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Sino nandiyan dyan na binanggit? At si Kristo. Yung may ugnayan sa Diyos Ama, sila yung may Kristo sa buhay nila at sila yung pinangungunahan ng Espiritu. So, sino to? Bilang kasagutan, sino yung mga anak ng Diyos? Unang-unang kasagutan ko dyan, sila yung pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos. Kaya yung verse 1, who walk not after the flesh but after the Spirit. Look at verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Verse 3, for what the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. How do you know that? Because we walk not after the flesh.
So how do you know yung mga anak ng Diyos? Makikilala mo ba? Ang linaw. Ganun ba tayo? Oh. Lumalakad ka ba sa Espiritu? How do you know kung sa Espiritu ka lumalakad? Sinusunod mo yung kanyang kalooban? Yun yung tanong doon. Huwag mo sabihin sa akin, sumusunod ka sa Diyos, o anak ka ng Diyos, iba naman yung pinamumuhay mo. Yung kasalanan dapat mong bitawan, hanggang ngayon, yakap-yakap mo, tapos sabihin mo, Christian ako. Ano? Ako niya, ang linaw eh. So, sino yung pinatutungkulan na anak ng Diyos? Yung pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos. Yun yung sagot. Verse 5, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Kaya, anong pinagkakaabalahan mo? What is the whole duty of man? To fear God and to keep His commandments. So sila yung pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos. So yung mga anak ng Diyos, look at verse 9. Hindi. Simula na sa verse 6. Nandyan na rin lang tayo. Ito na. Actually, hindi ko alam kung nadala ko yung strep shells. Verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Sino yung hindi susunod sa kalooban ng Diyos? Who will walk after the flesh? Sino? Yung walang Espiritu ng Diyos. Kasi kung merong dahilan ba't siya susunod, kasi nasa kanya, pinananahanan siya ng Espiritu ng Diyos. So hindi lang ipinagkaloob sa kanya, binigay, natanggap, at nung ibinigay, pinanahanan, hindi ka iniwan. Hindi lang siya present na ipinagkaloob, kundi siya rin yung gumagabay. Kaya verse 8, ano sabi rito? So then they that are they are after the flesh cannot please God. Verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. So hindi lang pinagkaloob, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan. So tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Ayun, hindi na sa verse 9. If so be that the Spirit of God dwell. Alam niyo kung ano yung dwell? Resident. Alam niyo, mahirap pumasok sa Malacanang. Ang daming tanungan. At pwede kang hindi papasukin. Lalo pag red alert. Mag-iiwan ka lisensya mo. Ang problema, pag iniwan mo yung lisensya mo, kung hindi ka agad lalabas, katulad ko, in my case, kasi doon ako nakatira. Pwede mo wala yung lisensya ko doon sa taguan nila eh. So, hassle. Pero alam nyo, ang ginhawa na magkaroon ka ID, yung car pass. Nakalagay doon sa car pass. May orange na kulay. Tapos nakalagay doon, RES. R-E-S. Alam mo ibig sabihin ng RES? Resident. Ibig sabihin, taga-ron ako. So, pag nakita na yung car pass ko, hindi na ako kailangan hinto. Hindi. Ganyan na yung senya sa akin. Why? Kasi resident ako. So, hindi ako terorista na gustong manggulo. Yun naman ang purpose of security.
Excuse me, ha? So the Holy Spirit was not only given, but He is now dwelling. So, nasagot natin yung katanungan, sino to? So, the issue of the giving of the Holy Spirit, now the dwelling, kaya hindi problema pagsunod sa Christian. You know why? Kasi binigyan tayo ng Espiritu. Na, by the way, kung merong dahilan kung bakit tayo nakakasunod sa Diyos, verse 4. Because the Holy Spirit was given to us. And because the Holy Spirit was given to us, the reason is so that the righteousness of the law might be fulfilled. Kaya tayo nakakasunod. Kaya kung Christian ka, yung pagsunod mo, ebidensya na Christian ka nga. Kuha nyo, paano natin nasunod? Because of the Holy Spirit. Yun. The Holy Spirit of God dwell in you. Kasi simple lang, sino yung hindi Christian? Yung walang Holy Spirit, yun. If any man have not the Holy Spirit of God, he is none of his. Hindi siya anak ng Diyos. Ganun kasimple yun. Nasa iyo yung Espiritu ng Diyos? At dahil nasa iyo yung Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang gumagawa sa iyo para makasunod ka. At minsan, ang unang tinatamaan niyan, yung pagsunod natin sa Espiritu ng Diyos, yung sarili natin. Sinasabi natin sa sarili natin naman, oy, tumigil ka. Hindi na ikaw nasusunod. Kaya yung magpapatuloy sa kasalanan hanggang sa huli. Pinagsasabihin mo, para itigil niya, ayaw niya. Totoo ba to? Kaya dito sa kasagutan, napakalagang i-personal natin to. Ako ba to? Simple lang, sumusunod ba ako sa kalooban niya? O ang sinusunod ko yung kalooban ko? Huwag ka na magtaka kung saan ka pupunta. Do you follow me? So, pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos, yan yung mga anak ng Diyos. Binigyan ng Espiritu ng Diyos. Kaya yung regeneration, binuhay tayo, yung Espiritu natin. Kaya ka nagkaroon ng spiritual awareness. In fact, yun yung naging simula kung bakit nandito ka. Kaya ka balik ng balik. Kaya gusto mo pa matuto, gusto mo pa marinig, gusto mo pang umangat sa buhay spiritual. Kaya gusto mo umangat sa buhay Kristiyano, tanggalin mo yung lahat ng pabigat. Tanggalin mo. Paano yun, Pastor? Sumunod ka. Tama ba? Sige nga, tumango ko nga. Nag-agree ka. Umiling ka kung hindi ka nag-agree. Bagay, hindi mo kailangan gawin yun. Alam ng Diyos sa puso mo eh. Kasi sa akin naman, kaya nga, tinubad ko yung salamin ko eh. Parang hindi ko kayo makita eh. Sa akin, mag-agree ka o hindi, I don't care. What I care about, ma-preach yung katotohanan. Ma-convict yung dapat ma-convict. Magbago yung dapat magbago. Kasi kung hindi ka makukonvict at hindi ka magbabago, wala na akong problema. Maghuhugas na ako ng kamay. Kasi tapos na trabaho ko sa iyo. Hello? Kasi possible ba yun? Yes. Kasi 4 ang uri ng lupa eh. 4. Doon sa 4, isa lang ang tunay. Yung 3, problematic.
Hello? O, hindi yun yung preaching. Pero bakit ko sinasabi yun? Kasi paano ka nakikinig ngayon? Isang proof na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Yung ikatlo. Sino yung mga anak ng Diyos? Yung pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos? Yung pinananahanan ng Espiritu ng Diyos? Ito yung ikatlo. At dito, ebidensya talaga, makikita kung talagang anak ka ng Diyos. Pinangungunahan ka ng Espiritu ng Diyos. Kaya ka sumusunod. Pinangungunahan. Tingnan nyo, ha? Kaya hindi pwedeng hindi magbabago ang isang Kristiyano. Hindi pwedeng hindi. Why? Kasi sino ba nasa iyo? O tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo kung anong uri yung espiritu na nananahan sa atin. Kaya hindi pwedeng hindi ka magbabago. Alam nyo bakit? Tingnan nyo. Verse 9, you are not in the flesh, but in the spirit. Of course, we are still in the flesh. Pero spiritually speaking, nung dumating sa atin ng Holy Spirit, nangibabaw, naging prominent. Hindi lang yung kanyang presensya, kundi yung kanyang power sa buhay natin. Verse 9, you are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Ine-emphasize dito, nasaan ba siya? Nasa inyo, nakatira sa inyo. Take note, hindi lang nakadapo. Hindi. He is dwelling in you. Alam niyo kung ano ibig sabihin? Residente ka. Tagarong ka.